Hello there everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga subscribers, clients from local to international. Welcome to my tarot reading channel, Yang Sacred Space. Ngayon, ang ating pag-usapan, ang ating tarot reading, ito po ay controversial ngayon. Nasa hot seat po siya na naman ulit. Ito po ay si General Nicolas Deloso Torre III, ang ating PNP chief. So, ano na pala, yung natanggal na pala siya, no? So, ito ang ating issue. So, ang issue po niya ay natanggal po siya without explanation or details from Malacanang. So, bigla-bigla. Marami pong mga tao yung na-curious. Ano na naman ito? Ano na namang palabas ito? Ganyan. So, maraming nag-chat sa akin, Madam, tarot po. Kasi nga, may mga ano na naman, yung mga pangyayari na naman na hindi natin alam kung ito ba ay talaga makakatotohanan or gawa-gawa lamang, di ba? So, strategy, kumbaga. So, yon. Ang previous controversy po ni General Nicolas Torre III ay ang pag-arrest po kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, given na yon, di ba? So, ngayon, ating aalamin ang talagang totoong pangyayari or insight po sa mga kaganapan sa kanya ngayon, sa kanyang buhay, karera, sa kanyang career ngayon. So, before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa akin channel na Yang Sacred Space. At uulitin ko, hindi lang tarot divinations ang aking ginagawa. May mga spell castings, base chart reading, feng shui, may life coaching about self-growth development ako. So, may workshop ako para dyan. At may energy healing, kasama na po ang sa akin, yung talagang binakbalikan ng mga clients ko ay ang Reiki healing. So ito, ang Reiki healing po ay siya po ang mag-cleanse and purify at mag-heal po sa yung 7 chakras para mawala po ang lahat na mga bad karma, kasama na ang ancestral karma, past life karma at mga karma mo ngayon sa iyong buhay, mga bad karma. So yun po. At kung sino man ang gustong magpa-personal reading, paki-check ang screen. Nandiyan po ang aking WhatsApp number at nandito po sa description below. So kung sino man po ang magpa-personal reading at mag-inquire po sa aking mga services, paki-check po. Yan. So ngayon, simulan na po natin kung ano po ang mga kaganapan ni General Nicolas Deloso Torre III. Talagang marami talaga yung naano sa kanya, parang naintriga sa pangyayari niyan. Marami na namang mga katanungan ang mga Pilipino. Ano na naman to? So, ito ba isang strategy or talagang makatotohanan na yung mga nangyayari sa kanya, di ba? So, ngayon, unahin natin ang kanyang past. So, may nakita ko sa past na mga injustices. So, given na yon, alam naman natin yon. So, injustices, actions, or mga controversies. So, may nakita kong dito, itong card na to, nang dahil sa mga ginagawa niya, yon, na ano niya, na yung consequences nandito ngayon sa kanyang present situation. May nakita akong powerful figure na nasa likod po nito. At ang card na to ay nagsuggest po sa karmic consequences. May nagawa siya sa past. Yun nga, na hinahunting po siya. So, ngayon, may nakaaway rin siya. Nakikita ko sa card na to, sa mga kasamahan niya, dahil po sa isang policy. So, siguro isa ito itong policy nito, yung enforcement of 5 minutes response time policy. Marami po siyang nakakaaway dito na mga officials, mga high-ranking officials. So, hindi po nagustuhan ang kanyang yung mga policy. So, may pagtutulungan na nakikita ako dito sa card na to na parang nagtutulungan na ibagsak po siya. So, may nakita rin akong financial
instability or recklessness. Ibig sabihin, sa card na to, na nag-indicate po ito ng financial mismanagement. So, could be personal issue po. So, may nakita rin akong lack of independence. So, ibig sabihin yung ano ba, yung self-sufficient or lack of independence. So, ibig sabihin, nagsinipay po itong card na to na yung restricted po siya sa kanyang mga decision. So, yung capacity niya na magdesisyon ay para pong may nag-restrict ba. So, ibig sabihin, yung mga desisyon niya, hindi lahat galing sa kanya. So, yon given na rin yon. So, pinag-uusapan na yan na may ano talaga siya, may nagdidikta talaga siya. So, marami po kasi siyang amo na nagdidikta, kaya yun nga. May nakikita ko ditong politicians or other powerful figures. Marami na pong, parang naguguluhan na po siya. Parang na overburden na po siya sa mga utos-utos nila, ganyan. So, may nakikita rin akong overemphasis on material success sa card na to. Ibig sabihin, overfocus po siya sa material achievements. Ganyan. Kaya, yung mga dapat pagtuunan niya ng pansin na important matters or aspects sa kanyang career, ay hindi na niya napagtuunan. Kasi nga, doon siya na-focus sa kanyang material achievements. Kaya marami pong nakakita sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga kilos. So may mga taong kumikilos, mga malaking tao na nagtutulungan para hilahin po siya pababa para yung may gusto silang palabasin ba? May gusto silang palabasin po na katotohanan. So in short, may ngayon yung kinakaharap po si Turi na issue. Hindi lang sa yung nalalaman natin ha, may nakikita ko ditong issue na hindi pa natin alam, na masigit pa na battle niya ngayon at inaasikaso niya ngayon. So, yun ang nakikita ko sa kanyang present situation. At ang kanyang mental at emotional state naman sa nangyari sa kanya ngayon, uncertainty and limbo. So, ibig sabihin, hindi na niya alam kung saan papunta ito at na-stuck siya ngayon. So, hindi na niya alam kung anong gagawin niya sa susunod. At may nakikita ako dito sa card na to na ginagawa siyang sacrifice. Yung sacrifice ba kasi nga may parang yung pagtakban or hindi nahahaba ang usapan ganyan. Kasi pag nandiyan naman talaga siya sa pwesto at mataas ang pwesto niya, marami talagang nagagalit sa kanya kasi nga nakikita ng tao na yun nga ang issue sa kanya ay nakukuha niya yan sa hindi tamang paraan. So parang pinag-iinitan talaga siya ng ibang malaking tao rin, mga powerful din na tao. So parang sinasacrifice kung ano man yung naabot niya, parang yun nga, tinanggal naman siya, pero ito ay alam niya. So, pinag-usapan po ito. So, may na-sense po ako dito na may windfall luck rin po siyang natanggap. So, kahit nawala siya sa kanyang posisyon, yun nga, may nakikita ako ditong yung natanggap po niya yung basta may natanggap po siya yon. So ngayon, ang kanyang environment card, so yun nga, ang nangyari po sa kanya ay parang redemption rin sa kanya kasi nga parang na-overwhelm siya, na overloaded na po siya at hindi na po niya kinakaya. So nakikita ng mga kasamahan niya na parang hindi na po niya kinakaya ang sitwasyon at baka pa maano pa yung masabi niya or ano pang lalabas sa kanyang bibig, kaya bigla na lang siyang tinanggal. Pero alam po ito ni General Torre para po sagipin siya. Yan. So may mga nag-action talaga sa kanya na talagang tinututuos siya ba yung mga tao na hindi rin takot sa sa mga amo po or yung mga amo po ni General Torre. So, yun nga, parang tinutuo siya
Talagang ginagawa ang lahat para po mabigyan po ng hustisya ang mga injustices na nagawa niya. So, yung may mga nakikita na ako dito may nakikita na ako ditong mga papel-papel, mga ganyan na nagpapatunay sa mga yung lumalabag sa batas. Karapatang pangtao nilalabag. So, may mga yung kumpleto na po yung mga papel na isampa para sa kanya na talagang hahabulin talaga siya sa mga taong ito. So, mga powerful po ito na figure. So, sila po ang maghahabol po kay General Torre. So, yun nga, yung pagtanggal sa kanya ay isa po, paraan din po yan para siya po ay ma-redeem. At hindi masyadong pag-usapan, hindi masyadong mainit ang mga ulo ng mga powerful na tao na to sa kanya kasi nga nandyan pa siya sa kanyang sa kanyang posisyon. So, but itong pagtanggal talaga ay kasama sa plano ng kanilang grupo. So, yun nga na sakripisyo siya at alam naman niya ito, pero nga may kapalit naman yon. May kapalit yon na natanggal siya, may kapalit. So, basta may kapalit po yan, no? Na maka-benefits rin po siya. Pero syempre, malungkot siya, mas maganda talaga yung may power talaga na ikaw talaga yung nasa mataas na posisyon. Kaya nalungkot po siya. But natatakot rin siya, na anxiety na rin siya. Kaya nga, akala niya walang tao ba na magka-guts na hahabulin siya kasi nga nakasandal po siya sa malaking pader. Yan. So, ngayon, ang advice po ng universe sa kanya ay mag-focus po siya sa kanyang personal growth. So, in-nurture niya ang kanyang skills at abilities sa tamang paraan. Gamitin niya sa tamang paraan. Then, mag-maintain po siya ng self-independence and self-reliance. So, dapat, kasi marunong naman siya, may skills naman siya, may abilities naman siya, nagpapasilaw lang po siya sa pera. So, para madali po ang pag-angat niya. So, yun ang nakikita ko sa card. Ito po ang sinasabi ng card. So, parang nawala na po siya ng self-independence. So, yung mga nagawa niyang mga decisions ay hindi po galing sa kanya na dapat kayang-kaya naman niya. Kung susundin lang niya, kung ano yung kanyang ma-align po sa kanyang values and goals po. Pero ang lahat ng naging decision niya, doon po siya nagkakaproblema kasi nga, hindi po yun naka-align sa kanyang values. So, yan ang mga nakikita ko sa kanya. So, mahirap talaga pag magiging ka na yung ganid, ganyan. Kasi nakakalimutan mo na kung saan ka nagsimula, kung ano ang mga values mo. Yun, na nasisilaw sa mga tinatamasa ngayon. So, yun po ang advice ng universe. So, ang future outcome, nakikita ko dito, na ang card na to ay nag-signify po ng new wave of challenges. May nakikita akong challenges ahead na yung malaking yung malaking mga wave, yung parang yung yun? Yung sa Bisaya kasi is paspas. Parang ang daming nakaabang sa kanya ng mga challenges. So kailangan niyang itap ang kanyang last resource of strength. Baka din niya po ito kakayanin at mag-collapse ang lahat sa kanya. So yun po ang kanyang spread sa horseshoe reading tungkol sa kanyang general reading, especially sa kanyang career. So ngayon, may mga katanungan po ang mga subscribers ko tungkol sa kanya. So 3 lang po ang pinili ko kasi po ang yung iba parang masila na talaga. So ngayon, ang number 1 na katanungan ay maparusahan ba si Torre sa ginagawa niya sa mga Duterte? Kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, yan. Yes card po ito. Ito. Meron talaga. Ang pangalawa, mawawala ba ng power si Torre ng tuluyan?
So, ito ay yes rin po ito. So, ibig sabihin, itong card na to, nag-signify po ito na may trouble coming out. Parang gigisahin siya sa sarili niyang mantika. Yun po ang senaryo sa kanyang pagkawala ng kanyang power. Gigisahin siya sa sarili niyang mantika. So, may trouble coming out paparating. Yon, isa ito sa mga wave of challenges na kakaharapin niya near future, or itong card na to ay within 12 months ang range po niya dito. Simula ngayon nagbasa po tayo. So ngayon, ang pangatlo ay makukulong ba in the future si Tori dahil sa mga injustices na ginawa niya? Tingnan natin. So yan. Yes po ang card. So, yun po ang ating abangan kung ano po yung mga susunod na pangyayari. So, ulitin ko, ang mga incoming influences ay may 75% na pwede siyang mangyari. So, may 25% na mga blockages na hindi po siya mangyayari. Dahil ang tarot reading ay insight po ito. Pero malaki na po ang percent sa 75%. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking tarot reading tungkol po kay General Torre. So, God bless po sa inyong lahat.